Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay yung bilin po o yung pahayag po ng ating dating Pangulong Duterte na nasa dahig sa ICC dahil po sa ginawa pong mga kawalang hiyaan ng gobyerno po natin ngayon umano sa dating Pangulong Duterte. Kaya po siya nahandoon. Nakita naman po ng buong Pilipino, buong Pilipinas at buong mundo kung paano po ang ginawa sa kanya na pagdakip na hindi man lang binigyan ng due process, mga kababayan. Ganyan po kawawalang hiya umano ang ating gobyerno ngayon sa pangunguna po ng presidente na may issue pa ng pulburon at coke, mga kababayan. Ito po ang pahayag ng ating Vice President sa pahayag po o sinabi po sa kanya ng kanyang ama, mga kababayan. Ang kanya pong gustong-gusto na mangyari sana kung siya po ay mamamatay. Number 1, mga kababayan. Ito po. Wala siya balang magtago. Dahil ang gusto lang niya umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Gusto kong umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas mamatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin. Human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha nyo 80 years old na. At sigurado kami, alam ninyo nung kinuha ninyo na may sakit yung 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Kami nga na nanonood lang sa TV. Nakikita namin na hindi na makalakad. Di ba? Binubuhat na siya ng 4 na tao. Tinulak na siya paakyat ng eroplano. So sigurado kami na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit. Kaya yan din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo kung kayo ay para sa human rights, kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong desisyon sa interim release. Dahil itong akusado na ito ay kailangan niya ng caregiver. Hindi siya pwede mag-isa sa kwarto. Example lang kayo na gaano na grabe na kailangan niya ng assistant. Ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Lahat ng pangangailangan niya. Gikan sa tina, sa buhok, sa manicure, sa pedicure, sa damit, si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tiglamig. So, kailangan maganda ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi ginagamit kasi iuwi natin yan. Yun yan ang trabaho niya. Lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya, Piti, nagpiti ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganun. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Yan po mga tambay, ang ginawa pong kawalanghiyaan sa dating Pangulong Duterte. Human rights po sila ng human rights, pero po ang human rights po ng dating Pangulong Duterte ay hindi po binigay sa kanya. Number 1 po ng ICC. Alam po nilang may sakit pa ang dating Pangulong Duterte, mga kabayan, at alam naman po nila sa sarili nila na hindi po nila sinunod ang sinasabi po nilang yung pangunahin po nilang rules, di ba? Yung Rome of Statutes nila. Hindi po nila nasunod yun. Na hindi po sila basta-basta pwedeng kumuha o tumanggap ng akusado hanggat hindi po ito nalilitis man lang o may kaso sa bansa kung saan po nahandoon ang sinasabi nilang akusado. Nangyari po ba yan? Hindi. Ganyan po kawawalang hiya
ang nakaupo po sa atin ngayon. Nagsabwatan dahil po sa pagiging gahaman, sakim sa kapangyarihan umano. Nakita niyo po, nakakalungkot po bilang isang anak. At alam naman po natin na tayo po ay may mga magulang, di ba? Nakita niyo po, katanggap-tanggap po ba sa isang anak o sa pamilya ang iyong magulang ay bigla na lang pong damputin sa airport at hindi na po pinalabas, diniretso na po sa kanilang kampo, sa Villamor Air Base, at hindi na po pinapasok ang pamilya kahit ang Vice President. Nakita niyo po kawawalang hiya nitong mga taong ito. Pati po ang ating mga men in uniform, ni hindi man lang po nila binigyan ng tamang proseso ng batas. Mga sumusunod sa batas ito, mga men in uniform. Alam din po nila ang proseso ng batas. Pero ito po, nakita po natin, mismo po, pamilya, hindi na nakapasok. At talaga, minadali na po nila, di po ba? Wala pang 24 hours, kailangan po nilang mapatapo na o madala na sa Dahig sa Netherlands, sa ICC. Kaya po itong mga tao na nagsabuatan na ito, lalong-lalo po sa pangunguna ng Commander-in-Chief, hindi po lahat ng panahon ay pumapabor sa inyo. At yung sinasabi nga po, ang karma, hindi po kayo exempted yan sa karma. At hindi habang panahon ay kayo buhay. Mamamatay rin kayo. Mamamatay tayong lahat, katulad ni Kamanong. Hindi po ba? At hindi po habang panahon ay nasa kapangyarihan kayo. Hindi po ba? At yung ginawa nyo na paglilingkod at kung paano kayo humawak ng kapangyarihan na temporary lang binigay sa inyo. Tapos nakita ng Pilipino kung anong klase kayong lingkod bayan na sinasabi nyo kayo para sa Pilipino. Meron bang lingkod bayan na para sa Pilipino? Pinoprotektahan ng Pilipino? Pero merong isang Pilipino na wala man lang kaso sa Pilipinas? Wala man lang sinihiring o sinampang kaso na sinasabing napakasamang tao? Meron tayong judicial, may korte, ni wala pang nagsasampang mga kaso o sinasampang kaso? Ipinatapon nyo na agad. Kayo pa nagpatapon. Pera pa ng Pilipino ang gamit. Yun ang masakit eh. Pera pa ng taxpayer. Taxpayer money pa ang ginamit nila. Ibang klase itong gobyerno na ito. Talagang grabe po. Sagad sa buto ang kasamaan ng gobyernong ito. Lalo-lalo po sa paggamit ng kapangyarihan. Ibang klase po. Komento ko po mga tambay. Hindi mo masama magkomento. Hindi po ba? Grabe, no? Kaya nga po itong hiling ng dating Pangulong Duterte, never, hindi naman niya kayang tumakas. Sasagutin naman niya yan. At ang hiling lang niya, kung maaprobahan siya ng interim release, di ba, gusto niyang mamatay. Dahil alam naman po natin, lahat tayo mamamatay. At sa katayuan po ng dating Pangulong Duterte, sa kanyang edad, at napakarami na po niya karamdaman sa kanyang katawan, humihina ang kanyang katawan lupa. Saan po ang dulo nun? Saan ang dulo? Hindi po ba magpapahinga? Mamamatay tayo? Yun ang kahiling-hilingan ng isang matanda na may sakit na dating Pangulo, dating Commander-in-Chief. Naglingkod sa ating bansa at nabigyan ng bansa natin na napakagandang paglilingkod. Yung mga normal, huwag yung mga makakaliwa. Hindi nila magugustuhan ng makakaliwa yan. Hindi rin magugustuhan yan ng mga korap at magnanakaw na politiko at ng mga oligarkong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Hindi nila magugustuhan yan. At ng mga pulburon lord, mga smuggler, hindi ba? Mga kriminal. Hindi nila magugustuhan yan. At ng mga addictus. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, dito po sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, hindi po tayo tanga. Hindi po tayo bobo, mga kababayan. Alam po natin ang ginawa nila. Ang hindi lang po, ang nagpapakatangat, nagpapakabobo lang po sa ating bansa, yan po, karamihan po, media, mga kapulisan, mga kasundaluhan ang nagpapakabobo umano. Sila, pati ang mga media, nagsasabuatan umano. Hindi naman lahat. Hindi po ba? At ang mga gobyerno, at karamihan po ng politiko, mga nagbubulag-bulagan po sa totoong nangyari
sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Dahil nga po nakipagsabwatan na sila. Lahat, pati sa makakaliwa, na ginagamit mismo nila umano ang makakaliwa para dito sa mga tanim ebidensya, tanim witness na sinasabi. Di po ba? Ganyan po sila katindi. At gamit po ang pera natin. Pera po natin ang ginawa po nilang pantapal umano sa lahat na nangyayaring ito. Pera ng Pilipino, gamit na gamit sa kawalang hiyaan nila umano, mga kababayan. Ibang klase po sila. Kaya po, ang nangyayari po ngayon, mga kababayan, talagang kailangan po ng dasal at pagtitiis. Dahil po ngayon, ang nakaupo po ngayon ay nagpakademonyo, nagpakawalang hiya. Wala pong puso't budhi umano ang nakaupo ngayon. Dahil po kargado umano ito ng pulburon at coke. Kaya po, wala pong maaasahan ang pamilya Duterte pagka ganito pong klase ang leader na meron ng bansa. Kargado ka na ng pulburon umano, ng coke, pati ang asawa may issue pa ng pulburon at coke sa ibang bansa. Hindi po ba? Tapos, pera ng Pilipino ang ginagamit pantakip sa mga kawalang hiyaan nila, katarantaduhan, kademonyohan nila umano. Pera pa ng Pilipino ang ginagamit. Yan po ang pinakamasakit. Pero, ang sinasabing magpuprotekta sa ating bansa, men in uniform, bulag, bingi, mga tambay, tahimik. Bakit kaya? Bakit? Kasama ba sila ron sa nabahagian ng pera ng taong bayan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong, mga kababayan. Kaya po, ang panahon naman ay lumilipas. Yan naman po ang pinangahawakan natin. Ang panahon ay lumilipas, mga kababayan. At wag naman sana mangyari dito sa pamilya ng Pangulo ang ginawa nila, katarantaduhan at kawalang hiyaan at kademonyohan sa pamilya Duterte, na misan napakinabangan nila. Napakinabangan nila ng malaki itong pamilya na ito na pinatapon niya sa ibang bansa. At itong Vice President na pilit nilang pinababagsak para sila'y makabalik sa kapangyarihan. Napakinabangan nila tong minsan. Baka hindi lang minsan, napakaraming minsan. Hindi kaya ibinalik kayo sa kapangyarihan gamit ang Duterte. Ibinangon ang inyong karangalan, popularidad dahil sa mga Duterte. Ipinalibing ang iyong ama na napakatagal na naka-aquarium, naka-freezer sa mahabang panahon. Ipinalibing ng mga Duterte ng Pangulo. Pangulo po ang may kakayahang magpalibing dyan. Pag walang approval at suporta ng Pangulo, never malibing yan. Hindi po ba? Ang iyong ina, nahatulan ng konbiksyon sa dami ng mga ginawang kasalanan, pandarambong, convicted dahil sa edad ng iyong ina, hindi na ipinakulong nang ipinatapon sa Netherlands. Mga kababayan, grabe. Grabe po itong pamilya na ito. Grabe po. Hindi po makakalimutan ng matitinong Pilipino yan. Pero yung mga mukhang pera, natatapalan ng pera ng bayan, mga kabayan, yan po ang mga nakakalimot dahil sa pakinabang, sa salapi. Hindi kaya. Di po ba? Pati ang makakaliwa. Alam naman po natin ang makakaliwa. Wala naman po pinoprotektahan yan at wala naman po kinakampihan yan. Yan po yung mga traidor. Traidor po yan. Sasaksakin ka niya pag nakatalikod ka at pag nakakuha ng pagkakataon. Hindi po ba? Kaya delikado rin po sila riyan. Dahil alam naman po natin ang hangarin ng mga makakaliwa. Hindi po ba? Na maghari din sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, ang tangi po natin panlaban sa mga kademonyohan po nila, kawalang hiyaan, katarantaduhan na ginawa nila, umano sa dating Pangulong Duterte, ay ang ating pong mabisa at taimtim na mga dasal at panalangin. Na hindi po ito katigan at mabilis po sanang bigyan ng katarungan ang ating dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo po ang kawalang hiyaan, nakipagsabwatan, ang banyaga, katulad po ng ICC. Isa rin po yan mga nagpakademonyo
umano dahil sa pakinabang yata, mga kababayan. Ganyan po. Nagpakademonyo na umano sa ating bansa ang mga leader natin. Ganon din po sa ICC na tinatawag na pangunahin po nilang layunin ay sinatawag na human rights. Pero walang ibinibigay na human rights sa dating Pangulong Duterte. Proseso pa lang ng ginawang pag-aresto, wala ng human rights. Hindi po ba? Pero ang ICC, bulag po dyan. Bulag po sila dahil po ang nakaharap sa kanila. Kung hindi po pera, baka ginto. Kaya po nabulag ang mga ito dahil sa pakinabang yata, mga kababayan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kababayan. Yan naman po ang turo sa atin. Hindi po ba? Ang turo po sa atin ng ating mga magulang at syempre po ng ating Panginoon na lagi po tayong kumapit at huwag mawala ng pag-asa. Lalo-lalo po ang ating mga dasal ay makapangyarihan po yan. Yan po ay lumulupid o sinasabing ang kasamaan ay talagang natatanggal po lahat yan. Lahat po yan ay na-abolish. Kayang i-abolish po yan ang kasamaan ng ating mga dasal at panalangin, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Sana po ang ating dating Pangulong Duterte sa ating mga dasal ay makauwi po. At ang kasamaan po ay hindi po maghari ng sobrang tagal. Kamukha po na nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil po silaw na silaw sila sa pera ng taong bayan. Taxpayer money. Ang gamit na gamit nila umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod. Thank you po. Maraming salamat po. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo kay na Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solididis ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, Eric Hershon ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichioko, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Thank you po. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At mga kababayan, ganun po, lagi ko pong sinasabi, tinuulit, na sana po magkaisa po tayo at huwag po tayong magsawa na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya. Pamilya Duterte, mga tambay. Ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulong Duterte, na makamit na po niya ang kanyang katarungan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sila sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po, mga kababayan, tayo po ay magdasal at manalangin na tayo din po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po. Konting tiis na lang po, mga kababayan. Tiis lang po. At makakamit din po natin ang katarungan. Muli po, mga kababayan, paalam po muna. Ingat po. Bye-bye.